Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Sa tiyatalakay na nga natin yung mga manghuhula. At maaring meron ng iba-ibang uri na manghuhula depende doon sa paraan nila ng panghuhula. May tumitingin sa bituin, may tumitingin sa bolang kristal, may tumitingin sa palad. Ano pa ba? Yung baraha. Di ba may ganun? Barahan. Dami pala niyan sa Quiapo. Nanood ako nung nakaraan yung nagtuturo sa Quiapo, yung binibidyohan yung mga eksena sa Quiapo. Yung mga nagano nanguhula ng sa pamagitan ng baraha. Iba pangalan nun? Tarot ba yun? Tarot ba yung basa dun? Tarot cards. Tapos yung mga, di ba marami sa simbahan ng Quiapo yung mga kandila. Mga nagtutulos ng kandila. Bibili mo yung kandila, tapos dun mo na yung sisindihan. Iba-iba pala kulay nun. Tapos kada kulay may kahulugan. Kung gusto mo ng kapayapaan, ano bang kulay yun? Green yata. Tapos kung gusto mo ng kadalisayan, puti. Basta kada kulay ng kandila. Wishing candle nga raw yung ibig sabihin nun eh. Pero hindi ko pa nalalaman yung bakit merong kandila na hugis tao? Meron dun eh. Sino papadaan ako dun dati. Merong kandila hugis tao. Yun yung hindi ko alam yung para saan. Hindi ko pa nalalaman. Tapos yung mga halahalamang gamot pala dun. Meron ako nakikita dun eh. Yung parang latigo, mahaba. Yun pala yung makabuhay. Halamang gamot, pinapakuluan. Pahaba siya. Ugat niya yun eh. Ugat ng makabuhay. Marami iba-ibang paraan ng panghuhula. Pwede nga makaimbento yung tao ng ibang paraan, makabagong paraan. Katulad yung dati, yung yung Snapchat. Sila yung nagpauso nun yung patatandain ka sa picture. Yung mga scholar, kabilang sa babala nila doon, yun din. Maaring magiging isang uri ng panghuhula yun eh. Hulaan ko ni tsura mo pagtanda mo. Hulaan niya kung ni tsura mo pagtanda mo. Hindi nga, mauuwi pa rin siya sa pinagbabawal. Siyempre, pangunahin. Siyempre, pangunahin sa mga pinagbabawal, yung pagtatanong doon sa manghuhula. Na nga sabi doon sa hadith, di ba? Na man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina layla. Sino man daw pumunta sa manghula at magtanong dito tungkol sa anumang bagay, hindi tatanggapin ng kanyang sala ng 40 araw. Magtatanong ka pa lang, di ba? May problema na. Pero paano kung iba ang layunin ng pagtatanong mo? Ang layunin mo sa pagtatanong mo ay para masiwalat yung katotohanan. Ito yung sinabi ng mga scholar. Ito nga. Su'alul arrafina wal kahana ala wajhil imtihan. Ang pagtatanong sa mga manghuhula upang subukin sila. Susubukin hindi para susubukin mo kung magkatotoo ba yung sinasabi nila. Kasi kapag ganun ang intention mo, kasama ka doon sa hindi tatanggapin yung sala ng 40 days. Susubukan mo magkakatotoo. Kasi alam naman natin hindi magkakatotoo yun eh. O magkakatotoo man, nagkataon lang. Kasi yun ang itinakda ni Allah. Pero hindi ibig sabihin na nalalaman nila ang nalilingid. So niya pa rin. Importante pa rin ang niya. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anna su'al al-kahana bikasdi imtihani halihim waktibari batinihim liyamiza sidkihim min kadbihim jaizun. So ang pagtatanong daw sa mga manghuhula para subukan ang kanilang mga kalagayan at malaman ang kanilang mga sinisikreto at makilala ang pagitan ng tama at mali, ito raw ay pinahintulutan. Ito raw ay pinahintulutan. Kasi ang layunin mo, isiwalat yung katotohanan. Pero nga, magiging maingat tayo dito kasi maaaring magtatanong yung tao.
Diba? Tapos ang intensyon niya, malaman kung magkakatotoo ba o hindi yung sinasabi ng manghuhula. O kahit horoscope, halimbawa, di ba? May napulot kang dyaryo. O tinignan mo yung horoscope. Sinisip mo, magkakatotoo kaya to sinabi ng manghuhula ngayong araw na to? Kung suswertehin ba siya? Ayun, problema na yun. Pero ito, malinaw sa kanya. Gusto niyang malaman ng katotohanan. At ang dalil dito, ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ibn Sayyad. Tinanong daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ibn Sayyad. Naalala niyo to si Ibn Sayyad? Yung sa Madina. Inapagkamalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya yung Dajjal. Bata ito, nandun sa Madina. So, maraming suspetsa kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakit ito yung Dajjal. Kasi may mga ginagawa siyang kababalaghan mga kababalaghan. At meron siya mga hula. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Matara, anong nakikita mo?" So, di ba, tinatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bata. Katulad halimbawa ngayon kung paano natin tatanungin yung manghuhula. Yung manghuhula, di ba? Diba, punta tayo doon sa Quiapo, yung mga nanguhula doon. Lalapitan natin. O ito, 500. Anong kulay brief ko ngayon? Ngayon, tanong, magkanong laman ng wallet ko? Kasi nag-aangkin siya ng di ba? Nakalaman sa Algabe. Ito, 500, no? Magkano laman ng wallet ko? So parang ganun yung pagkakatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nakikita mo, Ibn Sayyad? Sumagot si Ibn Sayyad, "Ya'tini sadikun wa kadhib." Dumating daw sa kanya ang isang makatotohanan at isang sinungaling. Dumarating daw sa kanya. Kumbaga, paminsan-minsan dumarating sa kanya. Kalatal amru alaik. Sabi ni Ibn Sayyad na dumarating daw sa kanya yung kumbaga sinungaling at makatotohanan na tao. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, si ano pa pala nagsabi nito, kalatal amru? Teka nga. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pala nagsabi nito. Nalilito ka na, Ibn Sayyad. Kaya sabi niya kanina, diba? Dumarating daw sa kanya yung sinungaling at makatotohanan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalilito ka. Inni qad kaba'tulaka khabian. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong isinisikreto sa iyo, kay Ibn Sayyad. So, meron akong sinisikreto sa iyo. So, sabi ni Ibn Sayyad, huwa dukh. Yung dukh daw, hindi na sinabi ko nung kahulugan ng dukh, basta yun yung sinabi ni Ibn Sayyad. Parang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong iniisip, sabihin mo sa akin kung anong iniisip ko. Sasabi ni Ibn Sayyad, dukh. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksa falan tauddu kadrak. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamakin ka nawa ni Allah, hindi ka na aangat sa iyong kalagayan. Hindi ka na magiging marangal pa sa iyong kalagayan. Fantatara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala hadal mudda'i liyakshifa amrahu wa yubayyinan linnasi halahu. So dito nakita natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga kausap niya itong tao na ito para ipakita sa mga tao yung kanyang kamalian ng manghuhula at kasinungalingan niya at para linawin ito sa mga tao.
para linawin ito sa mga tao. Yung nga nalaman niya, maaaring dito palang nalaman na niya na hindi talaga si Dajjal, itong si Ibn Sayyad, kabilang lang siya doon sa mga manghuhula. At kabilang nga sa mga manghuhula, itong mga tinatawag na munajjimun. Yung mga munajjim, sila na yung tumitingin sa mga nujum, sa najam, yung mga bituin. At ito na yung mga astrologer, yung mga gumagawa ng horoscope. Kasi yung mga munajjim, wasana atot tanjim alati madmunaha al-hakamu wa ta'thir wa huwa al-istidlalu ala al-hawadith al-ardiyah bil ahwali al-falakiyah. So yung mga astrologer daw o yung mga astrologer daw at yung mga gumagawa ng horoscope, ito rin yung mga tao na hinuhulaan nila yung mga mangyayari sa lupa sa pamagitan ng kung ano ang nangyayari sa langit. Yung pwesto ng mga bituin. Tinitingnan nila yun, tapos magkakaroon sila ng interpretasyon. At ito nga ang hukom nga dito na ito nga ay ipinagbabawal kung ito ay haram. Sige, ang ano dito, pangunahing kahulugan, binibigyan nila ng kahulugan yung o ng hula. Yung mga mangyayari sa lupa sa pamagitan ng kahulugan ng mga nangyayari sa langit. Aw tamzij bainal quwal falakiyah wal kawabil al-ardiyah. So ganyan din, binibigyan nila ng interpretasyon yung mga mangyayari sa lupa sa pamagitan ng mga nangyayari sa langit. Ito daw ay sinaatun muharramatun bil kitabi was sunnah. Ito ay pinagbabawal sa Quran at Sunnah. Bal hiya muharramatun ala lisani jami'il mursalin. Bagkus ito ay pinagbabawal sa pangaral ng lahat ng mga sugo. Lahat ng mga sugo at propeta ay pinagbawal nila ito. Actually, sa lahat ng mga panguhula, maaari nating mauunawaan ano ito universal. Lahat ng mga malalaking mga sibilisasyon, meron silang isang anyo ng astrology o horoscope. Yung 12 na yun, meron. Kaya nga yung mga Inchik, meron din silang 12. Tapos yung mga European, meron din sila 12. Sa South America, meron din sila 12. Yung mga Persian, ganun din. So yung nagiging universal ito. Na 12 siya kasi may kinalaman din yun sa mga heavenly bodies. Depende sa pag-ikot ng isang buwan, di ba? Ganun siya. So lahat daw ng mga sugo ay nangaral laban dito. Lahat. Mga Babylonian, mga Chaldean, lahat. Kaya nga dun sa, sabi nga ng mga scholar, diyan may serye ng mga ayat tungkol kay Ibrahim alayhis salam. So sabi niya yung Panginoon daw niya yung bituin. Tapos maya sabi niya yung Panginoon niya yung buwan kasi mas malaki. Tapos yung araw, hindi siya nag-shirk doon. Kumbaga, nagpe-presentation lang siya. Meron siyang presentation. Pinapakita niya sa mga tao, walang kwentang sambahin ninyo yung mga bituin ganyan. Buwan at araw. Ang dapat na sasambahin si Allah. Kasi mga tao doon, sumasamba sa mga heavenly bodies. Sinasamba nila ang mga ito. Yung nga sinabi, wala yuflihu sahiru haythu ata, Surah Taha verse 69, hindi magtatagumpay ang salamangkero saan man sila naroon. At kabilang na nga sa mga salamangkero, yung mga manghuhula. Kabilang na sila doon. Hindi sinabi ni Allah sa Surah An-Nisa verse 5, alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab. Verse 51 pala. Alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Hindi mo ba nakita ang ilan sa mga binigyan ng bahagi ng kasulatan? Bigay sila ng bahagi ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano lalo na. Pero naniniwala pa rin sila sa jibt at sa tagut. Yung jibt, ito na yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga ribulto, ganun. Yung mga tagot, ganun din, mga Diyos-Diyosan. At kapag ang tao ay sumangguni sa mga bituin para malaman ang mangyayari sa hinaharap,
Ginawa niyang Diyos yung mga yon. Shirk pa rin. Shirk din ang kahihinatnan. Kaya ngayon natatalakay natin sa Tauhid, yung istisqa bil anwa, na ang tao ay humihiling ng ulan sa pamagitan ng paglitaw ng isang bituin. So yun ay shirk. So ganito rin yun. Ganito rin ang kalalabasan ng bagay na yun. Ngayon tungkol sa astrology, so nangatwiran ng mga tao. Ito nga, ta'lilu sidkil munajjimina wal arafina fi ba'dil ahyan. Paano natin may papaliwanag ang tungkol sa kumbaga kamalian ng mga astrologer kung nagkakatotoo naman yung sinasabi nila paminsan-minsan? Kasi minsan magkakatotoo naman, di ba? Masasabihin sa horoscope, magiging mapalad ka sa araw na ito. Makakatagpo ka ng tao na babago sa buhay mo. Natanggap ka sa trabaho. O ngayon, iisipin mo, totoo yung sinabi ng horoscope. Nakilala mo yung mapapangasawa mo. Di maniniwala lalo sa kanila yung mga tao. O ngayon, anong dahilan? Anong paliwanag? Kadyas umokailun, annal arafina wal kahana wal munajjimina yusaddikuna o yasdukuna ahyanan. Mari nga ang kinin daw ng tao na yung mga manghuhula. Iba-ibang uri ng manghuhula kasama yung mga gumagawa ng horoscope. Nagkakatotoo yung sinasabi nila o totoo yung sinasabi nila. At ang tugon dito, al-jawab, an nasidkahum fi kathirin min al-ahyan yakunu min babit talbisi alan nas. Nagkakatotoo paminsan-minsan yung kanilang mga hula dahil ito ay isang anyo ng panlilin lang sa mga tao. Panlilin lang. At ito na yung pangunahin nilang paraan. Ito na ang tinatawag na Barnum Statement. Mga Barnum Statement na, yun nga, فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لِلنَّاسِ كَلَامًا آمًا يَحْتَمِلُ وُجُوهًا مِنَ التَّفْسِيرِ. Kasi kapag nagsalita daw ang mga manghuhula, yung nga yung Barnum Statement kasi, general na statement. Malawak ang kahulugan at pwedeng maintindihan sa napakaraming paraan. Na pwede siyang aangkop sa iba't ibang tao. Yung nga yung lagi kong sinasample sa horoscope, sasabihin ng horoscope, makatagpo ka ngayong araw ng tao na babago sa buhay mo. Kung madalas kang lumalabas, diba, makatagpo ka talaga palagi ng bagong tao. Tao na ngayon mo lang makikilala. Tapos pagkalipas ng ilang araw, mapapansin mo yung tao na ito may impluwensya pala na malaki sa buhay mo. Kasi mabibigyan ka ng trabaho, mapapangasawa mo, o kung si Tuko yung makikilala mo, masisira pala buhay mo. Diba? Babago talaga yung buhay mo. Sa mabuti o masama. Diba? Sa mabuti o masama, magbabago ang buhay mo. Hindi ba maaring maintindihan siya sa iba't ibang paraan? O tapos sasabihin na naman ng horoscope, mag-ingat. Maraming sakuna sa araw na ito. O. Minsan kasi sa tao, minsan pag tumanim na sa tao yung ganoon, nagkakaroon tayo ng bias eh. Hindi na natin nakikita yung ibang bagay, hindi natin napapansin. Ang focus natin, yung gusto nating tutukan. Ang daming mabuting bagay na nangyari sa araw mo na yun. Pero dahil sinabi sa horoscope, mag-ingat, maraming disgrasya sa araw na ito, yun na yung naalala mo, may natapilok. Iniisip mo na disgrasya na. Natapilok. Tapos may nabalitaan ka sa TV. Motor sumemplang sa Africa, layo-layo na nun. Iniisip mo, tama yung sinabi ng manghuhula. Yan yung kalaman-aman sinasabi dito. Pananalita na malawig ang kanyang kahulugan na pwedeng mabigyan ng iba't ibang interpretasyon at pwedeng lalapat sa iba't ibang pangyayari. Pwedeng lalapat sa iba't ibang pangyayari. O sasabihin pa ng sa horoscope, maswerte ngayon ang madilim na kulay. Anong madilim na kulay? Lahat naman ng kulay pwede madilim eh. Dark red, dark green, dark blue, bukod sa black tsaka gray, di ba? Lahat madilim na kulay eh. Hindi maniniwala yung tao. Tama nga yung sinabi ng horoscope. Magiging maswerte ang madilim na kulay. Nag-apply ako kanina sa trabaho. Naka-dark blue ako. Tatanggap ako sa trabaho. Di ba?
maloloko nila talaga yung mga tao. Yung nga, فَإِذَا حَدَثَ الْأَمَرُ فَإِنَّهُ يُفَسِّرُهُ فَإِنَّهُ يُفَسِّرُهُ لَهُمْ تَفْسِيرًا يُوَافِقُ مَا قَالَ. Na kapag nangyayari daw isang bagay, dahil sobrang lawak ng kahulugan, pwede mo nang bibigyan ng kahulugan yung nangyari na sumasang-ayon sa sinabi ng manghuhula. Bibigyan mo na siya ng ganong kahulugan. Kahit yung mga di ba, yung nagbabasa ng palad, yun pa pala, isang yun. Isang uri pa ng di ba, ng panghuhula. Tingnan yung palad mo. Oh, may nakasulat sa palad mo, letter M. Yan ang kahihinatnan mo sa buhay mo, sa dulo ng yung buhay. M. O inisip po, magiging mayaman ako. M mayaman, M. Naghirap ka. Binalikan mo yung manghuhula, sinungaling ka. Sabi mo, yayaman ako kasi may letter M. Ulul, sabi ko sa'yo, yan yung kahihinatnan mo, M, sa dulo ng buhay mo. Ba't ano ba yung mahirap? M din, di ba? May malawak yung kahulugan. Malawak yung kahulugan. Ganyan nga sila magsalita. Kahit yung kay Nostradamus, di ba? Lagi nababanggit yun. Tungkol sa dulo ng panahon, yung hula niya. Ganun din Maraming pwedeng magiging kahulugan. Yung Revelations, yung dulo ng bagong tipan. Di madalas binabasa yun ng mga tao. Kasi binabanggit daw doon yung mga mangyayari sa dulo ng panahon. Nababanggit doon mga digmaan, taggutom, pagkalat ng peste. Sabi nila, nangyayari na yung binabanggit sa Revelations. Nung una pang panahon, nangyayari yun Diba? Nung una pang panahon, may digmaan na, may taggutom, may pagkalat ng mga sakit. Nung una pang panahon. Tapos tuwing nang merong nangyayaring ganyan, maalala ng tao yung Revelations. Maalala ng tao yung Revelation. Ngayon nga, kumbaga, syempre, Bible naman yun Hindi natin alam kung nanggaling ba yun sa original na Injil o hindi. Pero dahil ganun yung paraan ng pagkakasabi niya, kahit Bible pa yun, kalamon-amon, kumbaga, malawak na pananalita na may malawak na kahulugan, pwede nga talaga na mai-interpret ng tao yung mga bagay-bagay sa iba't ibang paraan. Pwede niyo ma-interpret yung mga hula sa iba't ibang paraan. Tapos yun na lang yung maaalala niya. Tapos sasabihin niya, totoo. Totoo yung kanilang mga sinasabi. Waliyadu billah. So ito yung pagpapatuloy natin, alhamdulillah, sa pagtalakay naman sa mga manghuhula na isang modus na posible rin naman na may kinalaman yung mga jinn. Pero dito, marami sa kanila, wala namang partner na jinn, pero ganito yung paraan nila ng pananalita. Matalinghaga, tapos maaari mong ma-interpret sa iba't ibang mga paraan para mapaniwala ka nila na nagkatotoo ang iyong sinasabi. Para magkatotoo. Parang yung yung wallet kanina, di ba? Pwedeng anuhin nila yun manghuhula, magkano laman ng wallet ko? Sasabihin niya, marami. Sige, labas mo yung wallet mo. Papakita ko sa'yo, maraming laman yan. Pero alam mo, walang pera, di ba? Ang ID mo, ang dami. Driver's license, TIN ID, national ID. Dilabas mo. Di ba sabi ko sa'yo, maraming laman, maraming ID. Tatanong ka uli sa manghuhula, ibang manghuhula naman pinuntahan mo. Ngayon, tinanggal mo na lahat ng laman ng wallet mo. Tanong ka naman sa manghuhula. Manghula, gaano karami laman ng wallet ko? Marami uli. Ikaw, alam mo, yari ka ngayon, nagkamali ka kasi walang laman talaga tong wallet ko. Tapos sasabihin ng manghuhula, sige, labas mo yung wallet mo, papakita ko sa'yo maraming laman yan. Binuklat yung wallet mo, maraming hangin. Magagawa nila sa pamagitan ng pananalita. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.